ribbon. Tapos meron na kayong pang giveaways ng mga sponsors nyo. Mga kainday, maayong adlaw sa inyong tanan. Salamat kay sa inyong mga suporta sa ako ang channel. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. So, samahan niyo po ako ngayon. Kukuha po ako ng nito. So, may gagawin po ngayon si Maninay. Tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng giveaways na native giveaways gawa ng nito at saka kawayan. So, tara, samahan niyo ako. Kuha ako ng nito. So, merong nito dito sa amin. Nakita ko kanina. While papunta ako doon sa tangke. May nito ako nakita. Meron palang nito dito sa amin. Hindi karamihan pero makakagawa na po tayo nito ng makakagawa na po ako nito ng giveaway sample. No? Tuturuan ko kayo guys. Simple lang po. Kung wala po kayong budget pambili ng giveaways para sa wedding, sa mga kasal, or binyag, pwede nyo po itong gawin guys. Kunti lang po yung gastos nyo dito. Magastos lang kayo ng less ribbon, parang ribbonit. Ganun, ano bang tawag dun? Ribbonit ba yun? Oo, tapos kung ano yung gusto nyong kulay, yun yung bilhin nyo. Tapos pwede nyong lagyan ng pampalihi yung basket. Tapos yun na, lagyan nyo ng ribbon, ganun, kung ano yung gusto nyong i-design or ilagay na mga taring-taring sa basket. So, nandito na po ako guys. Malapit lang to sa bahay, hindi kalayuan. So, medyo marami-rami din tong dito makuha ko. Kakagawa tayo ng basket nito para sample. So, nakagawa na ako dati na ganito. Binigay ko po sa parang ako yung nag-sponsor ng giveaways kasal ng kaibigan ko. Andito na po ako guys. Sa mga hindi nakakilala ng nito, ito po yung hitsura ng nito guys. Ito po siya. Ito po yung nito, ito. Ito po yung nito. Ito po yung dahon niya, oh. Ito po yung nito. So, para siyang fern, pero siya, yung niya, yung parang maliit niya, para siyang fern kung tumubo. Ayan. So, ito na po siya. Ito na po siya yung nito. So, ito po yung mga yung mga gulang. Ito po yung tanggalin natin. So, marami-rami din to, oh. Yan guys, so makikita nyo. Marami-rami din yan. Tapos, mahaba to. Mahaba to. Marami po ako makukuha nito. Kaya, simulan ko na guys. So, magsimula na po ako magputol ng nito. So, dahan-dahan lang po yung pagkuha nito. Kasi pag nabasag po ito, maaaring makasugat po siya. Tapos, yung dito, yung mga dahon, dahan-dahan nyo lang siyang tanggalan ng dahon. Ayan. Mahaba-haba din to. Daghan kayo siya guwang. Ayan. So, yung parang itim na kulay, ano pa to siya? Kulang pa to siya ng tanda. Hindi natin isama yung maliliit. Yung bata pa ba? Naku na siya. So, hanggang dito na lang. So, eto na guys. Hindi masyado mahaba. So, pwede na yan. Na kasi siya na yung dulo ba? Naputol. Ayan.
pwede din yung bag. Hindi ko pa naranasang hindi ko pa subukang maggawa ng bag. Mahaba siya. Yung iba mahaba. Yung iba naman maiksi lang. So, eto na po. Meron na po akong nakuhang nito. So, kasya na po to sa isang basket. So, mga 2 basket na po or 3 basket na po yung magagawa ko dito. Kaya tara, uwi na tayo. So, itong nito ay marami din tong nagagawa na native product. So, like bag or basket. Yung mga plato na nito, easy lang din yun gawin. Kung matyaga kayo magawa, pwede din kayo magkakapira sa nito. Pwede siya gawing plato. Ayan oh, meron pa. Ayan. Nito din yan. So next kung kukunin ay kawayan. Hanap tayo ng kawayan. Eto, meron na po ako nakuhang kawayan. And then, yung kawayan na kinuha ko is laya po siya. So, patay. So, mas maganda kung yung buhay pa na kawayan, yung dili pa siya laya, yung kunin nyo para mas mabilis yung pag ganito nyo, paghiwa nyo. Lilinisan ko pa tong kawayan. Kailangan talaga manipis siya. So, pantay yung nipis niya kasi hindi ito pantay eh. Tapos, hindi ko pa siya nakuna ng yung pinaka-shield niya sa sa kawayan. Kailangan pa itong tanggalin, pati yung niya, yung parang dito sa loob. So, tara. Ito na po guys, yung nakuha kong nito. Linisan lang po yung mga may yung part ng may dahon. So, wala po akong kutsilyo, kaya sanggot yung ko gamit ko. Pinala nila yung kutsilyo ko. So, ayan. Kailangan siya matulis yung gagamitin. So, eto na po. Ayan na po. Oh. Ayan na po. Ito po yung part na may dahon. Ito. Linisin lang yan. Parang ipantay siya. Ayan. So, malinis na po siya. Next naman ay hatiin lang siya or hatiin siya ng 3. Ayan. Ganyan din lang. Ayan. So, dahan-dahan lang po yung pagbasag para hindi siya maputol. Ayan. So, ayan na siya. Naputol siya sa buko. Saan na ta? Giveaways. Himuon giveaways. So, eto, binasag ko na naman ulit yung natira, yung kalahati. Subukan natin na mahaba yung makuha natin. Ayan. Ayan. So, ito yung stem niya sa gitna. Alap yan, gisugok sa imo sa ira.
Medyo malaki po yung nito. Hatiin yun ng tatlo. So, ayan o, hinati ko ng tatlo. Tapos, ganito lang o. Yan. Ganyan lang po yung pag ano ko, pag hiwa, hati ko. Yan. Ganyan lang po siya. Basta hatiin siya kung gaano kalaki yung gusto nyo. Pwede niyo siyang ano, optional lang naman yung kung gaano kalaki yung ano, lapad ng nito na gagawin nyo. Yan. So, medyo malaki po kasi yung nito na to, kaya tatlo yung hati. Pero pag maliit yung nito, dalawa lang yung hati nyo. Kasi pangit din pag masyadong malapad yung ano, makapal ba. Tapos pag medyo makapal, bawasan nyo lang siya. Like, oh, makapal siya, ganunin lang nyo. I-bend nyo lang. Tapos mabasag na yan. Tapos ganyanin nyo lang. Pusa iyang maghiwala yung isa. Ayan. Yung mga putol-putol, wag nyo lang itapon kasi magagamit din yan. Ayan. So, bali 4. Parang nahati siya ng 4. Kasi malaki po siya na nito. Depende po kasi. Ayan. Ingatan nyo lang pagdating sa dulo, yung parang ano ng part na merong dahon. Kasi talagang napuputol siya. Pag hindi niyo siya hindi na ano. Ayan. So, ayan na guys. So, eto na po. Medyo marami na po ito. Makakagawa na po ako nito ng isang basket. So, next naman gagawin ni Maninay ay meron po tayong kawayan. So, mas mainam na bagong kawayan yung kukunin nyo kasi malambot yung bagong kawayan. Nagbe-bend siya. Ito, hindi na siya masyadong nagbe-bend. Napuputol na to pag binend mo ng husto eh. Pero okay lang yan. So, dapat manipis lang talaga siya. Ito, babawasan pa natin to. Nadumihan na siya oh. So, bawasan natin to. Ayan, tanggalin natin yung ano, sa tiyan. Ayan. Tapos, nipisan pa siya. Nipisan. O, ganyan, oh. Anuhan pa siya ng nipis. As in, yung manipis talaga siya na yung pag binend mo siya, hindi siya maabali agad ba. Kasi pag makapal kasi, pag binend mo siya, napuputol. Wala kasi yung kutsilyo. Nawala yung kutsilyo ko kaya nahihirapan ako. Kailangan matulis talaga yung kutsilyo na gagamitin. Tapos, tanggalin natin yung pinakabalat niya. Kasi yung pinakabalat niya is matigas. Yan. Mas maganda yung ano, yung bagong kawayan kasi talagang maano mo siya, manipis, makakaano ka ng manipis na yung pag nag-slice ka ba, malambot siya, hindi tulad ngayon na medyo makapal, tapos hindi na siya nabibend. So, mas maayo nga bago nga kawayan, yung bagong kuha nga kawayan inyong himuon para dili mo maglisod kay pag ano siya, pag lumang kawayan, yung patay na nakawayan yung gamitin nyo, mahihirapan kayo kasi yung lumang kawayan hindi siya nagbe-bend. Eto na po guys, ayun, yung ganito talaga siya ka-bend yung kawayan na gamitin nyo, yung kanipis. Ito na, malinis na po yung kawayan. Meron po ako ditong 4 na piraso.
Tapos, ito na po yung nito na gibuak na ko. Ayan. O, malinis na po yan. Next step naman ay magawa na tayo ng giveaway. So, mag-start tayo sa kawayan. Ito na po. Kuha na po tayo. Ayan. So, ipantay nyo lang. Gaya ng sinabi ko, lagyan nyo siya ng... So, kunwari, ito na yung ano niya. Ito na yung... So, yan. Meron po siyang marka dyan. Yan po, yung marka ay palatandaan yan sa gitna yan. So, ganyan nyo po siya. So, kailangan nyo lang ng 4 na piraso na kawayan. Tapos, itong nito. So, una natin gawin ay, so, hindi po siya pwede na pantay yung kawayan. Dapat, siyam sila, magiging siyam sila para hindi magbalik-balik lang ikot yung maporma natin yung basket. Kasi pag pantay sila, 4-4, hindi po siya maporma. Kaya ang gagawin natin is, hatiin natin tong isa. Ito, hatiin natin to siya. Yung isa lang, yung isang dulo lang yung hatiin natin. Tapos dito tayo magsimula. Yan. So hatiin natin siya hanggang dito sa ano. Ganyan. So yan na po. Tapos next pong gagawin ay iikot natin. Ayan. Iikot natin tong nito. Ganyan. Ayan. Tapos, ikot natin siya dito. Ganyan. Next, ganyan. Hanggang sa maporma na po yung puwitan ng basket. Ganyan. So, ikot-ikot nyo lang po siya. Hanggang sa mapantay po yung maporma yung puwit ng basket. Ayan. Next. Ikot natin. Tapos, iikot natin siya ulit. Pantayin natin yung ano niya. Ayan. So, kailangan talaga manipis. Manipis yung nito ninyo para mas mabilis yung paggalaw. Kasi pag makapal yung nito, mahirap mahirap iikot. Like dito, medyo siya makapal. So, next, dito. O, ganyan. Kasi pag pantay sila, 8, ayan. Ganyan yung itsura. Pabalik-balik lang yung ano, hindi siya maporma. So, kailangan talaga na sobra ng isa. So, bali siyam lahat sila. Tapos, i-ano lang natin siya, i-bend lang natin siya ng kunti. So, ganyan. Mamaya, maporma na yan. Ayan. Ganyan. So, eto, bumalik na po tayo sa kung saan tayo nag-start. So, ganyan yung pong yung mangyayari. Kasi pag pantay lang po siya, pag ganyan siya, 8 lang sila, ganyan din, magbalik-balik lang yung ano nyo, yung galaw nyo. So, hindi po maporma na basket po yung ginagawa nyo. Kaya, hatiin yung isang dulo, hatiin, tapos ganyan yung magiging itsura niya, diba? Makikita nyo, sa kabila na siya dumaan. O, ayan. Iikot nyo lang sila ng iikot hanggang sa maporma yung puwit ng basket. Ayan. Ayan. Tapos, ayusin nyo lang yung puwitan na magkadikit-dikit yung ano, yung nito.
kailangan talaga i-control nyo yung ano nyo, yung kamay nyo. Tapos yan. So, yan. So, ayan na. Bumalik na po tayo. Pangatlong linya na po ito. Ganyan. Hanggang sa maubos yung nito. Yan. So, pabalik-balik lang talaga. Ulit-ulitin nyo lang yung ginagawa nyo hanggang sa maubos yung nito. Yan. Tapos, ayan. So, pang-apat na po ito. So, medyo makapal po yung dito. Tanggalan natin. Kasi ano siya. Matigas siya pag medyo makapal yung nito. Ayan. Ayan. So, ganyan lang siya dapat kaliit. Tingnan nyo guys. Yan na po yung magiging forma niya. Tapos, kung medyo siya maluwag, yung parang medyo nakikita yung butas-butas siya, i-ano nyo lang, isikit-sikit lang siya, i-adjust lang siya. Ayan. Like ganyan, oh. So, ayan na guys. Meron na po tayong naporma na puwit ng basket. Ayan. Naku, nalipat si Maninay. Nalaktawan yung isa. Ayan. Kailangan talaga bantayan yun na hindi malaktawan. Kasi pag nalaktawan yung isa, magbalik-balik yung yung galaw ng nito. So, ayan na. So, yung pagdugtong, kung saan yung dulo ng nito, doon din kayo magdugtong ng nito. Ayan. So, ayan. Ayan. So, balik natin to kasi hindi talaga maiwasan na magkaganyan siya. Tapos, ano natin yan. So, sapat na po ito. Ito, sapat na po na laki ng puwit ng basket to. So, next natin gagawin ay i-bend natin ito pataas. Ganyan. I-bend natin siya pataas. Ganyan. Ganyan lang po yung gawin natin. So, magsisimula na po tayo paakyat. I-bend lang natin yan. Huwag lang masyado i-bend, baka mabali. Pag matigas yung kawayan, mabali po siya. Ayan. Ayan. So, i-bend natin lahat yan. Ayan. Ayan. So, eto na po guys. Ito na po. Ganito na po yung hitsura. Dumi ng kuko ko. Sandali guys ha. Tanggalin ko muna yung mga dumi-dumi na sumagsik sa kuko ko. Ayan, hayaan nyo na yan. Kasi alam nyo namang may ginagawa si Maninay, di ba? So, ibig sabihin lang, mayroong ginawa si Maninay kaya madumi yung kuko niya. So, ganito na po siya yung hitsura niya, oh. Oh, di ba? So, tumaas na po siya. Natayo na siya yung kawayan, tumayo na. So, next naman yan, sapat na to na laki. Sapat na to kataas yung ano niya, yung parang ulo niya, yung parang puwit niya. So, next naman gagawin natin, i-bend na naman natin yung kawayan. Like ganito. Baliin na naman, bend na naman natin siya, ganyan. Kasi gagawa na tayo ng parang ano niya, yung parang ano ba niya, yung parang bubong, charot. Basta yun na yun. Intindihin nyo na lang. Yan.
Tapos impantay nyo yung ano, yung pagbali nyo, kailangan pantay sa ibang kawayan yung pagbali. Yan. So, ang gagawin natin, ganyan po yung hitsura niya, oh. Magiging ganyan yung hitsura niya. Ayan. So, tapos yung nito nyo, kailangan talaga pantay yung laki niya. Kasi pag hindi siya pantay ng laki, pangit po yung ano niya, pangit po yung gawa niya. So, tanggalan nyo lang yung mga medyo makapal, tanggalan nyo lang. Yung parang ganyan. Mabilis lang din naman kasi tanggalan, ganyanin nyo lang, oh. Kasi kusa yan magbaba, pag binend mo siya, mayroong mag-ano dito, para mabasag siya pag malaki. So, ayan. So, sapat na tong laki. Ito. Okay. So, ready na. Na-bend ko na yung kawayan. Ang next naman natin gagawin ay ganun lang din. Sundin lang din yung proseso kung paano nyo ginawa. Yung dulo, di ba mayroong dulo pag nag-ano kayo. I-ano nyo lang, ipasok nyo lang dito sa, ayan. Ipasok nyo sa una para hindi siya magalaw-galaw. Ganyan. Tapos i-continue nyo lang, continue nyo lang paggawa. Ikot, ganyan. Ikot nyo lang ng iikot. Medyo maano siya. Yan. Yan. Tapos ito. Ganito na yung gawin nyo. Ayan. Continuous lang yung paggawa. Ayan. Pabalik-balik lang po tayo ng proseso. Pero yung dito na part, kasi pag ganyan tayo, dapat medyo maluwag. Luwagan nyo ng konti. I-ano ko muna to. Ilak ko muna to kasi mahirap talaga pag ano. Tagal ko na kasing hindi nakagawa ng ganitong basket. Kaya medyo nahirapan, nagkalisod-lisod si Maninay, no? Eto na guys. Diba binend ko na po yung kawayan? Ito po. So, walong piraso lang po yung dulo ng kawayan. So, ang ginawa ko po, hiniwa ko na naman yung bawat dulo ng kawayan. Hinati ko na naman yung kawayan para magiging ganito siya. Para magiging umbrella yung style niya. So, ayan po. So, kailangan meron ding isa na hindi nyo hiwain. Mag-iwan kayo ng isang kawayan na hindi hiwain para hindi magbalik-balik yung ikot ng nito. So, ito na po yung hitsura niya. Yan. Tapos, para magiging umbrella siya, pwede nyo siyang idiin dyan sa sahig. Tapos, ganyan nyo lang, oh. Tapos, ganyan nyo. Kung mahihirapan kayo na gawin siyang parang umbrella, ganyan po yung gawin nyo. Ayan. Ganun lang din yung proseso. Pabalik-balik lang din yung ikot ng nito. Yan. Ito medyo makapal to. Kaya tanggalan natin siya kasi makapal siya masyado. Ayan po. So, eto na po yung itsura niya, guys. Pag medyo mabend na siya ng ayan. Tapos, ituloy niyo lang po hanggang sa medyo maganda na po yung tingnan. No? Ayan, oh. Ayan na po siya. So, para na po siyang sombrero na maliit. Ayan. So, dagdagan natin siya ng uway. So, ang gagawin nyo sa uway, kasi medyo matigas po yung uway, ang gagawin nyo po ay ihilod nyo lang, ganyanin nyo lang para lumambot siya. Pero huwag nyo masyadong idiin kasi mapuputol po yung uway. Dahan-dahan lang po yung paghilod. Ganyan. Para lang siya lumambot. Ayan. Ang mahirap lang naman sa pagbend is yung una. Una lang po yung mahirap kasi kailangan nyo pang kontrolin yung kamay nyo sa pagbend. Para magiging parang sombrero siya. Yung parang basket talaga. Basket na ano ba? Yung, alam nyo yung basket na pang flower girl. Ganyan yung hitsura. Ganito po yung magiging hitsura niya.
So, eto na nga guys. Patapos na po yung aking ginawang basket para sa giveaway. So, ang ginawa ko, itong dulo po ng hindi ko po siya pinutol agad kasi matatanggal po yung nito. So, ang ginawa ko po, siksik natin dito sa susunod na. Lagyan lang natin ng tulisan lang natin ng kunti. Tapos, ipasok natin siya dito sa isang kawayan. Ayan, dyan sa kawayan. Ayan. Isiksik nyo lang. So, kailangan malambot yung kawayan talaga na gagamitin nyo para hindi kayo mahirapan mag ganito. Hindi siya magbalik-balik ba? Ayan. So, ganyan lang po. Tapos, yung isa naman, ipasok na naman siya dito sa susunod. Ulit-ulitin lang po hanggang sa matapos. Ayusin nyo lang po yung yung pagpasok ng kawayan para hindi po siya pangit tingnan. Ayan. So, ayan. Tapos, next naman, ipasok natin dito sa susunod. Ganon din po yung gagawin hanggang sa matapos. So, eto na guys. Ito na po. So, yung mga dulo, putulin lang natin. Para hindi pangit tingnan. Ayan. Kailangan lang may matulis kayong gunting para pang putol. So, eto na po siya. So, pasensya na kayo guys kasi hindi po masyado maganda yung pagkalako dito sa dulo kasi matigas po yung kawayan dahil hindi po siya bago. No, hindi po siya fresh na kawayan. So, lumang lumang kawayan siya, yung patay na siya na kawayan. So, ganyan po. So, hindi naman, sa tingin nyo? Basket na ba yan? No, hindi. So, hindi pa, di ba? So, ang gagawin natin, magkuha tayo ng isang kawayan. So, kunwari ito. Ito siya. So, ang gagawin natin dito is, ipasok natin siya dito. Dito natin siya ipasok. So, eto na siya guys. Temporary lang po to, no? Para magmukhang lang talaga siya, basket. So, eto na siya. Ang pangit talaga ng gawa ko ngayon kasi matigas po talaga yung kawayan. So, ayan na po siya, oh. Kasi maggawa ka dyan, ihumol mo yan sa tubig. Tapos, ayan na siya guys. Ang gagawin natin is mag-decorate. Tapos, ang gagawin nyo lang ay anuhan nyo lang. Depende sa inyo kung ano yung decoration na gamitin nyo. Kung ano yung motif. Pwede nyo din siyang lagyan ng varnish na yung white. Hindi yung kulay orange. Ano ba yun? Brown? Or ano ba yung tawag dun sa ibang varnish na kulay? So, yung plain white lang talaga yung kulay. Yung parang crystal ba na kulay na varnish. Yun lang po yung i-varnish nyo para maganda din yung Tapos, bumili ako dito ng ribbon. So, ito po yung napili kong kulay kasi gusto ko yung kulay na to. Tapos, meron tayong glue. Siyempre, kailangan natin ng glue. So, next, kailangan natin ng kandila para pang tunaw ng glue. So, ang gagawin natin ay mag-decorate tayo. So, lalagyan ko na ng decoration yung ginawa kong basket para magmukha na talaga siyang giveaways, guys. No? So, ang gagawin natin, lang natin siya ganyan. Medyo slanting lang siya. Ayan. Tapos, iikot lang siya ng iikot. Ayan. Balutin natin ng ribbon yung depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong motif. Yun yung ilagay ninyo sa ribbon. Dito sa basket. Ayan. Tapos magpa-print lang kayo ng name or ng card na maliit para sa card ng yung parang card ng yung card ng kanang kaslon.
So, magpa-print lang kayo ng name ng ikakasal. Tapos, bili kayo ng maliit na, pwede, maliit na ribbon. Putasan nyo ng konti. Mamaya ipakita ko sa inyo, guys. So, hanggang sa i-cover nyo lang po yung stake, yung handle. Hanggang sa matakpan na silang lahat. Tapos, syempre, putulin nyo na. Pag na umabot na sa dulo, alam nga namang magsige, ikot-ikot ka pa rin ng ikot kung wala nang pwedeng takpan. So, yan lang po, guys. Ang dami nyo pong magagawa. Ngayon yung ginawa ko parang palpak siya. Pero at least na forma natin. Kahit medyo pangit siya yung paggagawa. Pangit talaga yung pagkagawa ko ngayon kasi matigas po yung kawayan at saka yung nito. Ano na kasi yung nito, yung parang maano na ba, matanda na nito. Maganda yung medyo bata pa na nito, gawin mo. Naabutan kasi siya ng mga ilang araw, kaya medyo matigas na po yung nito. Yan. Ayan, malapit na po. Ayan, sa mga maraming nito dyan, pwede niyong gawin itong ginawa ko. Tapos, ikat natin siya. At namatay yung kandila. Sindihan natin ulit yung kandila kasi namatay. Yan. Tapos, syempre, lagyan natin ng glue. Kasi hindi po yan didikit hanggat hindi natin lagyan ng glue. So, ayan na po, guys. So, ito talaga yung uunahin nyo sa pagbalot. Ayan na po. Next, gagawin ay dito na naman tayo sa gilid. So, lagyan natin ng glue ulit. Tapos, takpan natin. Kunti lang yung glue para hindi madumi tingnan. Wala pong nagturo sa akin ito. Dati po kasi, nung kinasal yung kapatid kong babae, ano po yung gamit? Abaka. Abaka po yung gamit namin sa giveaways niya. Ginawa din namin basket. Tapos, nilagyan namin ng pangpalihi yung bigas. Nilagyan namin yung basket ng bigas. Na kunting bigas. So, ganyan lang po. Ayan. Tapos, eto na. Malapit na. Ang gunting ko. So, ayan na po, guys. Tapos, dito naman natin lagyan sa puwet. Lagyan din natin ng ribbon dito sa puwet, guys. Para maganda po. Ay, baliktad. So, ayan na, guys. Uy, ganda na ng giveaways ko. Ayan, pwede na kayo mag-order sa akin, guys. Yung mga ikakasal dyan na walang budget pambili ng mga crystal na giveaways. Ayan. Pwede kayo magpagawa sa akin. Charot. Ayan. So, ito na po yung hitsura. Diba? Tapos, lagyan natin siya ng ribbon dito. Gawa tayo ng ribbon, syempre. Gawa tayo ng ribbon. Ganyan lang. Simple lang. Ganyan lang natin. Tapos, ganyan. Ganyan lang siya. Tapos, lanting lang yung pagputol ng ribbon. Ayan. Tapos, syempre, ay naku. Anuhan nyo lang yung apoy. Ayan. Sunugin nyo lang ng konti.
Ayan. Tapos dito natin siya ilagay. Dito natin siya ilagay kung saan dinugtong yung ribbon. Lagyan natin ng kunting. Ayan. Tapos syempre, paano ba yun gawin? Ganyan ba? Ganyan ba? Ayan. Ayan na guys. O diba? Ang ganda na. Ayan. Tapos, kuha po kayo ng, pwede kayong magawa ng papel. Tapos yung papel, i-ano nilang, yung pangalan ng ikakasal. Tapos lagyan nyo siya ng ribbon. Itali nyo siya dito. Ganyan lang po siya guys. Uy, ang ganda. Oh, eto na. Tapos na. So, kung gusto nyo magpalihi, pwede kayo magbili nung parang, yung parang ano ba, yung pambalot ng giveaways. Yung para siyang kuton. Yun. Magbili kayo ng 1 metros doon. Marami na yun. Tapos, lagyan nyo siya ng bigas. Tali nyo. Tapos, dito nyo ipasok. Kunyari, ito yon. Ito yun, di bali. Kunyari lang to ha. Tapos, lagyan natin. Or yung ano, pwede din gusto nyo barya yung panlihin nyo. Eto, meron akong halin dito ng ano, munchkin. So, ayan. Tapos, itali nyo siya dyan. Itali nyo siya. Tapos, ilagay nyo siya dito. Parang ganyan siya. Ganyan. Pero hindi, pangit to siya tingnan kasi plastic naman to. Pero maganda to pag ano, hindi plastic yung gagamitin. Talagang ano. Ayan. Ayan na po yung finished product ko. Ayan. O, diba? Kung wala kayong budget pambili ng mga crystal na giveaways, pwede kayong gumawa ng basket na abaka, made from abaka, or ganito. Nito. Kung maraming nito dyan sa inyo, makakasave kayo guys. Yung gagastusin nyo lang is glow. Yung glow, yung itong isang glow, kahit marami pa yung gawin mo, kasyang-kasya itong glow kasi kunti lang naman yung magagamit. Tapos, ribbon, yun lang. Mura lang yung ribbon. Magkano lang yung meter ng ribbon? Mura lang. Kaya, kasyang, ano po, afford po talaga ninyo. Yung meter ng ribbon is 2 meters. Yung ganito kalaki na ribbon, 3. So, kunti lang naman yung magamit, oh. Yan, tingnan nyo. Pwede din po yung ribbon. Ito yung, di ba mayroong sobra? Asa na yun? Itong sobra, pwede nyo yung itali. Ito yung itali nyo din. Pero kung meron kayong pang budget, pang bili ng maliit, mas maliit pa dito na ribbon, pwede kayong Tapos, ganyan nyo lang. Tapos, ipasok nyo dito sa, ipasok nyo dito sa basket. Tapos, ganyan na yung magiging itsura niya. Pero, hindi to pangit kasi tingnan kasi, plastic yung gamit ko eh. Pero, pag yung pang decor talaga yung gagamitin nyo, maganda siya. Ayan po guys. Diba? Kaya, ayan na po. Para akong namatayan dito, may kandila. So, eto na po. So, sana po ay may matutunan kayo guys sa aking video na to. At sa mga walang budget dyan na ikakasal, walang budget pambili ng giveaways. Eto na po yung pagkakataon nyo. Tingnan nyo lang ng mabuti kung paano ko ginawa yung basket na to. Tapos, gumawa kayo ng basket. Makaka-save po kayo ng gastos guys. Mas mainam na ganito yung gawin nyo. Kasi hindi po siya delikado. And ang cute talaga guys. As in. So, sana po ay may matutunan kayo. And sa mga walang budget na ikakasal, na kahit kahit wedding, mass wedding lang, kung gusto nyong magkaroon kayo ng giveaways,
para pamigay sa mga ninong nyo, sa mga sponsors nyo. Pwede kayong maghanap ng nito dyan sa sa paligid nyo. Marami yang nito, kung saan saan natutubo yang nito. Maghanap kayo, kumuha kayo ng nito, magkuha kayo ng kawayan, bumili kayo ng mga ilang meters ng ribbon, tapos meron na kayong pang giveaways ng mga sponsors nyo. Hindi nyo kailangang gumastos ng napakamahal na giveaways para maipamigay ng ninong. So ito, hindi aabot ng 50 pesos yung price ng ribbon na ginamit ko dito sa basket na to. So kung gusto nyo lagyan ng varnish, yung crystal yung kulay, pwede nyo siyang varnishan. Tapos, pero mas kasi pag varnish, pwede nga siya lagyan ng varnish. Tapos, yun, yung 2 meters na hindi nga yung 1 meters, hindi nga yata naubos, or 1 meters lang yung budget nito. O 3 pesos lang yung budget mo dito. Saan ka pa? Doon ka sa crystal na tag 50 mahigit yung isa, or 60 mahigit yung isa, or dito ka na magawa ka na dito. O, diba? Kaya hanggang dito lang ang video, guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, sana po ay mag-subscribe kayo ng aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and comment. God bless us all and more blessings to us. Thank you so much, guys.